Sa mundong sinasalot ng mga hamon, kawalang katarungan at hindi pagkakapantay-pantay, lumilitaw ang imahe ng isang lipunang walang humpay na nagrereklamo, ngunit hindi gumagawa ng mga hakbang upang baguhin ang katotohanan nito. Ang lipunang ito, na matatawag nating The Society of Crying and Not Acting, ay nailalarawan ng pangkalahatang kawalang interes, pagbibitiw sa harap ng kahirapan at kawalan ng kakayahang baguhin ang kapaligiran nito. Ang mga miyembro ng lipunang ito ay nagiging passive na manonood ng kanilang sariling kasawian. Nagdadalamhati sila sa kahirapan, katiwalian, karahasan o kawalan ng mga pagkakataon, ngunit wala silang ginagawa upang labanan ang mga ito. Kontento na silang ipahayag ang kanilang sakit at pagkabigo sa mga salita, nang hindi nangangahas na humakbang at kumilos upang mapabuti ang kanilang sitwasyon. Ang mga sanhi ng hindi pagkilos na ito ay magkakaiba at komplikado. Ang takot sa pagkabigo, kawalan ng tiwala sa sarili, kawalan ng tiwala sa mga institusyon o simpleng kawalang interes ay maaaring ilan sa mga salik na nag-aambag sa panlipunang paralisis na ito. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ng passive na saloobin na ito ay kakilakilabot. Ang isang lipunan na hindi lumalaban para sa kanyang kinabukasan ay napapahamak sa pagwawalang kilos at paghina. Ang mga kawalang katarungan ay nagpapatuloy, ang mga problema ay lumalala at ang pag-asa ay natunaw sa isang dagat ng walang kwentang luha. Paano natin masisira ang siklong ito ng panaghoy at gagawing aktibong ahente ng pagbabago ang lipunan? Ang sagot ay hindi simple, ngunit nangangailangan ito ng sama-sama at patuloy na pagsisikap. Una, kailangang linangin ang kultura ng pagkilos at pananagutan. Dapat nating isulong ang ideya na ang bawat individual ay may kapangyarihang mag-ambag sa positibong pagbabago. Ang maliliit na pagkilos na pinarami ng libu-libong tao ay maaaring makabuo ng malaking epekto. Pangalawa, mahalagang isulong ang kritikal na edukasyon at malayang pag-iisip. Dapat nating matutunang tanungin ang status quo, pag-aralan ang mga sanhi ng mga problema at maghanap ng mga malikhaing solusyon. Pangatlo, dapat nating palakasin ang organisasyong panlipunan at partisipasyon ng mamamayan. Ang pagsali sa mga grupo, kilusang panlipunan, o mga hakbangin ng mamamayan ay maaaring maging isang epektibong paraan upang maihatid ang enerhiya ng lipunan at baguhin ang katotohanan. Hindi hinahatulan ang Society of Crying and Not Acting na ipagpatuloy ang sarili. Mayroon tayong kapangyarihan na sirain ang siklong ito at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ang mga luha ay nagiging aksyon, panaghoy sa pag-asa, at kawalang interes sa isang kolektibong pangako sa pagbuo ng isang mas makatarungan at pantay na mundo. Oras na para tumigil sa pag-iyak at magsimulang kumilos. Nasa ating mga kamay ang kapalaran ng ating lipunan.